Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday night mga lodi. Kamusta ang inyong celebration ng Mother's Day? Penging lumpia mga idol kung meron diyan. No, so ayan, mag-update tayo at pansin niyo na siguro kung ano tong malaking bilog na to. Mga lodi, no. So ito ang tagumpay ngayong araw. No, sa katunayan, kung titignan niyo ang ating top 5 gainers of the day, number 1 ang Pi Coins, no? Nakita nyo 27% lang siya dyan, pero dito mga lodi halos 59% na siya mga idol sa day. Sa hour 9%, pero kung titignan natin dito, ito kasi yung kanyang chart kita nyo, grabe no, biglang lumipad si Pi Coins, no? Tignan natin kung gaano kataas yung kanyang lipad mga lodi, no? So nasa 108% si Pi Coins mga lude, no? Kung naglong kayo dito, panalo na kayo. Nung nandito siya sa baba, mga idol, di ba? So, panalo. Siguro masaya ang mga pioneers natin diyan, mga idol, no? Masayang-masaya mga pioneers natin. So, ayan, mag-update na tayo. Huwag niyo kalimutang i-like ang ating video. Mga lodi, like tayo diyan. Siyempre sa mga gusto ng ganitong update, everyday news mga lodi, subscribe na kayo sa ating channel. Yan. So mag-update na tayo at ayun na nga, Pi Network, Arbitrum, Optimism, Uniswap at NIR, sila yung top 5 gainers ngayong araw, mga idol, no? So ano yan, lahat ng mga merong coins nito, medyo nakasmile ngayong Mother's Day. Di ba? So punta na tayo sa ating XRP dito. So XRP natin medyo nauntog, sabi nga ng mga nasa comment natin, nauntog si XRP, Kuya Jeblo, no? Pero syempre ganun talaga mga idol, hindi naman dire-diretsong angat yan 'di ba? Sabi nga ni Raul Fal, da, pump consolidation, pump. So wag niyo isipin na isang diretso uy, isang diretso, ano na, God candle, tas God candle, tas 1 minute lang. Syempre hindi ganun. Merong ano yan, may time yan mga lodi, no? Wait lang, pati na likod ko. Ayan lang. Okay, yan. Kamutin ko lang yung likod ko mga lodi. Biglang may kumagat Ano ba yan? So, ayan na. Ito na yung ating XRP chart. So, kung kanina nasa 13 ba o 14 tayo, o ngayon 12.9. 12.9 na lang yung profit natin. So, as long na gumagalaw to, mga idol, nagbabago rin yung ating profit dyan. Pwede pa nga tayo matalo, pwede pa tayo maliquidate. Once na bumaba yung ating XRP ng 1.59. O yan, 1.59, durog tayo dyan, mga lodi. Pero naka-ready na yung pangsalo natin dyan, mga idol, kung sakaling mangyayari yun. Kasi ang target natin ngayon is yung bottom ng XRP. Bago lumipad, sana matsyempohan natin. Willing tayo ipamigay ito, mga lodi, kung sakali, no? Basta ano lang natin, mahabol lang natin yung bottom. 'Di ba? Kung ito na yung bottom, di na babalikan, di mas mainam, no? Medyo nakakalungkot lang kasi ang margin lang natin dito ay $60. Oh. Panalo na tayo ng $233. So 353% na yung panalo natin sa trade natin na to. 'Di ba? Pero syempre, malulungkot ka, sayang 60 lang yung nilagay ko. Kung mga nasa 300 yan, o kaya 200, nako. So, pero okay lang yan, mga idol, no? At least meron tayong win dyan. Syempre, bukod pa yung spot trading natin sa XRP na panalo din, no? So, ayun lang yun, no? So, ito na. Punta na tayo dito. Ito, ano to hindi naman sa kinikil ko yung vibes ng Bitcoin, no? Gusto ko lang basahin to si Jacob King kasi kung papansinin niyo yung mga post nito, talagang medyo bitter siya, no? Bitter siya sa Bitcoin. No, bitter siya. So, sabi niya rito, make no mistakes. Make no mistake. Nothing about Bitcoin's fundamentals has changed, sabi niya. It remains a high-risk Ponzi scheme, propped up by counterfeit liquidity and heading straight for collapse. Ayun yung sinabi niya dyan, no? Alam nyo mga idol, yung Bitcoin, simula nung umpisa yan, napakaraming beses nang sinabihan na Ponzi scheme, scam yung Bitcoin, pero still
no? Andyan pa rin yung Bitcoin at mas tumataas pa at nagtatagumpay pa at nakikilala pa, no? Yung adoption ibang-iba na ngayon kumpara mo dati. Yeah? The recent price bump, which has Bitcoin Maxi celebrating, is nothing more than a byproduct of Tether printing billions in response to delays in stablecoin regulation making its way through the Senate, no? So parang dinidelay daw nila yung Genius Act ng stablecoin, di ba? Behind the scene, Tether has effectively bought time by bribing a handful of senators to stall the bill, an act of corruption that protects what is arguably one of the largest financial frauds in history. Meanwhile, whales are dumping their holdings at every euphoric high, using retail investor as exit liquidity. So kayo yung ginagamit nilang exit liquidity. Institutional outflows are accelerating at a pace we haven't seen before. Yes, regulation has been delayed, but when these laws are inevitably passed and enforced, and Tether is finally outlawed, Bitcoin will be stripped of its artificial support and spiral to its true valuation, well below $10,000. Don't say you weren't warned, sabi niya mga idol, no? So, parang sinasabi dito mga Lodi yung Bitcoin ang kontrolado daw ng Tether. Ayun yung sinasabi nila. So, ayan, no? Parang puppet daw yung Bitcoin. Sabi ni Mr. Pool. Ayan, So hindi ako ang nagsasabi niyan, sila nag-trending kasi to mga idol no? Sipin nyo may 11 lang pero po 47k views tas marami ring share to mga Lodi 91. At halos mga sikat na nagre-react sila dito, mga Lodi, no? So anong masasabi niyo diyan? Pero ako kasi sabi ko nga matagal nang sinasabihan yung Bitcoin ng ganyan scam, Ponzi scheme, maubos lang pera mo diyan. Pero kung i-zoom out mo mga idol, Bitcoin is talagang pataas. 'Di ba? Once na sinasabihan siya ng ganyan, parang lalo niyang pinapatunayan na mali yung nagsasabi sa kanya ng ganyan, no? 'Di ba? So, pag dumami pa yung ganito, Ponzi scheme na inaatake yung Bitcoin, malamang magi-start na tayong lumipad nun, mga lodi, parang ganun yan, no? Ito naman si Raul Fal, no? Ito tungkol naman to sa Doge, mga lodi, sa mga hawak ng Doge diyan. I think the most amusing outcome possible would be for Doge to be the hardest currency on earth. This is the Doge BTC chart. To me, it looks like a potential big flag pattern and new high awaits. So parang ganito yan. Mga Lodi, uulitin niya lang yan dito at pagdating dito yun, lilipad siya. Mga idol, no? Ayun yung ating bull flag na tinatawag dyan ni Raul Pal. So sa Doge daw yan, mga idol, no? So kayo, meron ba kayong Doge? Ako may balak pa lang akong bumili, kaya hindi ko muna sinasabi na meron ako kasi wala naman talaga akong Doge. Binenta ko na, binili ko na XRP. Pero ngayon, dati meron akong 11,000 Doge, 12,000 nga ata yun Alam niyo ba yun? Meron ako nun. Tapos Shiba Inu 150 million. Kaya lang nilipat ko na, transfer ko na. At kinuha ko na nung binili natin si Rocket. Sana si Doge. Ngayon, magkano na kaya yun kung sakali? 11,000 Doge. 143,000. Grabe. So, kung babalikan ko yung 11,000 Doge ko, kailangan ko ng 143,000. Ganun kalupit. Si Shib naman, meron ako 150 million nito dati bago ko siya kunin. At lipat sa XRP at kunin. So, 150 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 134,000. So, ganyan yung invest ko sa kanila dati. Pero ngayon, syempre, wala na. Bagong start na lang uli tayo. Kaya itong Doge na to, gusto ko rin talagang bumili ng Doge ulit. Pero sa ngayon, wala pa. Baka next month, no? Hintayin ko yung parang yung pullback, parang ganun, no? May mga ganun pa kasi yan, mga idol no? Pero siguro hindi pa ngayon yan. Sa ngayon kasi parang iniisip ko hanggang katapusan ng May medyo pataas tayo Ayun lang yung sa akin, no? At ito naman,
Sa Doge yun, no? At syempre yung Pi Network solid pa rin. So Pi pataas, Doge maganda yung futures. At syempre itong altcoins natin. Total 2 has so much room to go higher. It copies the previous cycle most identically. Only the time frame is slightly different. I've shared this chart with you several times over the past few months and I hope it has proven to be a value to you. So ito yung altcoins to mga idol altcoins, no? Altcoin market cap. So pangkalahatan ng altcoins, no? So ito yung reaccumulation and then pump. Reaccumulation in 2020 and then pump ito to sa 2016. At dalawang bottom at higher lows, bottom and higher lows. So anong kasunod? Pag bottom and higher lows, reaccumulation, pump. Bottom and higher lows, reaccumulation, pump. So 2022, 2023, double bottom and higher lows ulit. And then reaccumulation. So syempre, ang inaasahan natin dito, pump na. So, ang 7.6 trillion market cap ang inaasahan na pwedeng maging market cap ng altcoins. Ngayon, nasan ba tayo ngayon? Nasa 1.2. No? So, ilang doble? Halos sa 6 o 5 times, 5x na mangyayari bago tayo mapunta rito sa 7.6 trillion mga idol. No? Ayun yung sinabi dito ni Mustache, mga lodi. Magaling yan. Si Mustache, nakapalaw ako dyan. Medyo yung ibang TA niyan is talagang solid, mga lodi. Diba? So, ito naman. Nako, matindi to. Sam just bought 98 million worth of Bitcoin. We are so back. We are so back. We are so back. Sabi, mga idol, no? 98 million dollars, mga lodi. Bumili siya ng Bitcoin. Na? So, syempre bullish yan. Siguro kaya nakadagdag sa pump yan. At syempre meron din na hindi lang Bitcoin. Breaking, a crypto whale just scooped up 11 million XRP from Korean giant Upbit. So sa ano to, sa Korea naman to. Is something big coming, mga lodi? Sabi niya 11 ano to Eh di ang laki nito. 11 million XRP. Magkano yun? Check natin 11 million XRP. Gawin na lang nating US to para hindi maraming number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 26 million dollars. Mga lodi, no? Yung kanyang price, 26 million dollars. Grabe, no? Gandami nilang pera. Pero yung mga ganitong whale, mga idol, kunyari 98 million, bumili ng Bitcoin, 11 million XRP, bumili ng XRP. Sa tingin nyo ba isang tao lang yan? Sa tingin ko hindi yan. Baka mga institution yan, company o ano yan, kung ano man yan. Pero for me, medyo malabong 100% na isang tao lang to, mga idol. No? Usually, pag mga ganyan, korporasyon yan o something, di ba, na nag-iipon sila. Malay nyo, isa yan sa mga developers. I don't know, no? Baka BlackRock na yan bumibili ng XRP. Hindi natin alam, di ba? At ito naman, XRP is going to $7, shared below 0.5 before it went 6x. The current consolidation looks similar to what we saw back in 2017 to 2018 before the blow off. Expecting something similar. Easy 2x or 3x from here. So ngayon, mga idol, sa posisyon na to, basic lang maka 2x or 3x daw dito, mga lodi. Ayun yung pinaka minimum. 2x or 3x. Diba? So, mas malaki yung chance na baka mas mataas pa siya, mga idol, no? So, ito yung chart ni Mags. Ito, si Mags magaling din to. So, ito yung consolidation dito, yung parabolic praise. Paglipad niya, nagkaroon ng consolidation, sabay lipad ulit. Ayun na yung blow off. So, dito, paglipad parabolic praise, ang kasunod niyan yung blow off na, pero parang masyadong mababa, no? Para sa akin, baka na mga nasa ano to, 11 to 30. Ayun kasi yung ano ko dati talaga na ano ko kumbaga parang napipredict ko, parang ganoon lang, no? 11 to 30 dollars. Ayun yung parang range. Pero may masyadong malayo, no? Kumbaga ang laki ng pagitan. Siguro kung titignan natin to, baka mga nasa ano to,
11 to 15. Parang gano'n na lang, napakalapit na nun. Di ba? Pero ayun yung sa akin, conservative pa yun. Napaka-conservative pa nun mga Lodi. 11 to 15 US dollars. Ganun yun sa akin. Tapos ito naman, ganun din. Similar to Raoul Fall analysis, in my opinion, eyes on wave 3 and 5. So, kung titignan natin dito, parang ganun, no? Lilipad siya, consolidation, medyo magda-drop ng konti Shorter time dito. frames is also showing a possible. Dito banda, and then lilipad. So, ito naman yung wave 5. Hindi. This might be the most important XRP video I've made so far. In this detailed 7 minutes update, I discuss everything from a top to down. So, Yo, what's going on, everyone? natin. Pakinggan natin. Wag na. Okay na yan. Makita nyo naman yung guhit niya eh. No? Pwedeng bumaba pa siya dito. Labo kasi pa. Ayun. Andito tayo ngayon eh. 'Di ba? Ito yung pinaka-drop natin ng 1.5 eh. So ito yung top niya, yung $3, 3.5 ata, 3.4. So nandito tayo ngayon sa 2 point something, no? Pwedeng lumipad siya dito, dumiretso na, or pwedeng paglipad niya rito, maumpog siya, bumalik siya sa 1.5. Naku ba, pwedeng malaki pa yung chance na mabalikan yung ano natin, trade natin, mga idol. Bago lumipad ulit. Pero pwede rin naman siyang dumiretso na pataas, no? Saka siya gumanon. Pero, pag dauntog siya ulit dito, no? Dito banda yan eh, mga Lodi. Pag dauntog siya ulit dito, i-one day natin. Yan. Eto, to. Sa 3 point... Ano ba yan? Uy. Ulitin natin. Yan. So, ang mangyayari daw, mga idol, bago siya lumipad, kunyari, ito, guguhit na naman tayo, baka magkatotoo na naman to. Pero ayoko sanang magkatotoo to eh. Ang mangyayari, pwede siyang lumipad na, mga Lodi, no? Lampasan niya na yung 3.4. Pwede na yan, parang ganon. Pero, once na mauntog siya dyan, mga Lodi, nauntog siya dito sa ating resistance, babagsak pa siya dito. No? Tatagusin niya pa yung ating stop loss. No? Kukunin niya pa yan. Pwede pa siya mag 1.5 o 1.4. No? Bago siya lumipad ulit. No? Pataas, pa ganyan. Pag ganun, mga idol. Pwedeng ganyan yung mangyari. No? Ano lang tayo, probability game lang tayo. Pero pwede rin namang na dito pa lang, tumagos na siya. Pwede rin yun, mga Lods. No? Ayun yung mga ano natin dyan. No? Hindi talaga sigurado yan, walang sigurado. So, ayun yung parang sinabi niya, pinaliwanag niya. No? Na pwedeng tumagos o pwedeng balikan. Ayan, no? Ganun. Kaya pag nakakita kayo ng mga ganito, na umpog, na ganyan, okay lang yun, walang problema doon, mga idol, kasama talaga sa trade. Nakapagta kayo mga, palipad na, tas yung siya yung nag-comment ng, lumilipad na to the moon, tas nung bumagsak lang ng konti, wala na, bumagsak na. Paano kapag umakit ulit yan, hindi mag-comment ka ulit, lipad na, bawat kilos, comment ka. Bumagsak, lumipad, bumagsak. Announcer. Isa ka bang announcer? Ha? Ayan. Ganun talaga. Sabi nga, wala naman diretsong up eh. Laging may ganun-ganun yan. Kayo naman talaga. Ito naman. Ito, isa pang malupit na partnership na naman ng XRP to. The Qatar Central Bank has launched a new initiative that could potentially bring millions into XRP. This comes shortly after Qatar National Bank praised RippleNet for its award-winning remittance solutions. For context, the Qatar Central Bank oversees 1.28 trillion in domestic credit alone, mga Lodi. Full adoption could send XRP Ledger to DeFi activity soaring. So medyo malupit daw yan kung talagang full adoption na yung mangyayari.
When it comes to top DeFi tokens on the XRP Ledger, ayun na, basta eto mga Lodi, yung Qatar Central Bank, no? Napakalupit niyan, may video pa rito, pero may tugtog kasi video kaya hindi ko na i-play, no? Pero ayun yung parang pinaka-point niya, no? May bago ulit na partnership yung Ripple o yung XRP. Tas eto, ang sabi dito mga Lodi, parang sobrang obvious. Alam niyo ba kung ano to? Ito yung Pope Leo 14 coat of arms, no? Ito yung parang logo ni Pope Leo, yung bagong Pope. 'Di ba? Anong napapansin niyo diyan, mga idol? Nung unang kita ko na eh. XRP, logo ng Ripple. 'Di ba? Ako lang ba nakakita noon? Pero ayun kasi yung sinabi nila, mga Lodi, Kasi nakalagay dito, Pope Leo 14's coat of arm. So parang kitang-kita, mga idol, no? Sabi sa inyo hindi nagkataon lang yung mga nangyayari ngayon. Kaya yung Riddle, kahit nasabihin na natin na kalokohan yun, mga Lodi, pwedeng totoo din yun. Kasi iba-ibang faction nga yung mga community ng XRP. May mga Riddle, may mga content creator, may mga developers, may mga believers. Sinasamba yung Diba? Pero yung mga nasa Riddle, yung talaga trip ko din yun. Kaya lang ayaw ni Vincent yun. So si Vincent trip ko din sa kumbaga prangkahan kasi si Vincent magsalita. Wala siyang keme-keme, wala siyang yung Riddle, wala, ayaw niya yan. Gusto niya i-educate yung mga tao, yung mga investor tungkol sa mismong technology ng Ripple at ng XRP. Ganun siya. Kailangan imulat kayo kung ano yung technology, kung ano yung mangyayari, ganyan. Yung mga Riddle, wala yan. Parang ganun naman siya. So, yung iba naman, gusto yung mga Riddle kasi talagang nagkakatotoo naman pag nangyayari. 'Di ba? So, napaka-entertaining ng Ripple community. XRP community. Yung XRP Army. Napaka-entertaining. So tayo, wala, nood lang tayo. Bali-balita lang tayo ng 2 videos a day. Pero bukas, mga idol, kasi butuhan bukas eh. So hindi ako sure kung makakadalawa ako bukas. Siguro medyo isa lang at baka gabi pa. No, kasi ako yung service, isa akong dakilang driver mga Lodi, at sundo tayo ng mga boboto. At syempre yung namin, yung samahan namin, medyo maglalagay kami ng booth doon para magbigay ng mga waters para sa mga boboto, no? So meron kaming tawag doon, community service, parang ganun. So baka gabi na ako makapag-update. Pero I'm not sure, pero siguro nga mga ganun. Ayoko nang pilitin kasi minsan parang pag pinipit mong mag-news, parang pumapangit na yung yung news mo kasi alam mong pilit eh. 'Di ba? Mas maganda kahit na isa o dalawa, basta solid yung news natin, no? So ayun, no? So ayun yung news natin ngayon, mga Lodi, mga idol, yung news natin. Sana enjoy nyo kahit maikli lang, Maiksing-maiksi lang 'yon. So bukas na tayo. Kasi baka isa lang yung video natin bukas. Bukas na tayo magbabasa ng comment. Pasensya na kayo, mga Lodi, kung mga nakaraang video hindi tayo nakapagbasa ng comment kanina pala. Pero kahapon nagbasa tayo, 'di ba? So ngayong araw medyo wala tayong basa ng comment. Bukas babawi ako. Kung isa lang yung maging video ko, talagang mag-comment na kayo ngayon dahil talagang magbabasa tayo tomorrow ng inyong mga comments. So ayun lang, kita-kits at syempre Happy Mother's Day sa lahat ng mami diyan sa nakikinig sa akin, no? At syempre kahit na yung mga single mom diyan, saludo sa inyo, mga idol, no? Happy Mother's Day, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clevis TV and subscribe to Jeblo because happy Mother's Day. Yeah. More like next year we'll get to Father's Day. So like and subscribe. Then go link in the description if you want to subscribe to me or like. Check out my videos. Bye.